Nakita ko dito may picture kayo, si Kamanggagawa Party List, si Kong Kiko Barsaga, at ikaw, Kong. Pwede ba makahingi ng konting gist doon na pag-usapan nyo doon? Tismosa tayo yun. Nirekomenda lang ni Kong San Fernando na mag-meet kaming tatlo. New Year kasi. And discussing how we can have a more active participation in Congress. Dahil I'm glad that may mga kasamahan ako sa Kongreso na outspoken din sa kanilang mga advocacies at kakunti lang talaga ang aktibong nagsasalita sa Kongreso. Kaya if there's strength in numbers, then it's good if magko-coordinate kami. New Year yan, ano? New Year. At mabuti din na doon si Kong Barzaga at babalik na rin naman siya sa First week of February. Dahil sana hindi na lang ako ang maging target at magtulungan na lang po kami. Pero yun, ang Paputok problema. kayo niyan. Ang problema dito kung Leandro Leviste, si Congressman Kiko Barzaga, parang yung partido niya nire-require or nagre-request sa Congress na bago siya pabalikin, kailangan meron munang Health, parang fitness check. Are you in favor of that? I think Congressman Barzaga can defend himself, and kanina may inost nga siya pang atake naman sa kanyang partido, kaya bahala na lang sila mag back and forth. Oo, hindi kasi maraming mga nagsasabi ng mga netizen na bakit nire-require natin kay Congressman Kiko Barzaga yon. Samantalang, alam naman natin na nananawagan din yung publiko ng hair follicle test sa mga nasa gobyerno, pero hindi nila ina-address yun, di ba? So, hindi ba parang unfair naman kay Congressman Barzaga yan na siya i-require natin ng ganyan, samantalang yung iba, drug test, ayaw naman. Sa ngayon, ang masasabi ko, ang mga makapangyarihang tao sa ating bansa ay hindi nga nasa gobyerno. Sila po ay nasa labas at nagkokontrol nga ng iba-ibang mga opisyal sa ating gobyerno at mahirap na baguhin ito sa ngayon. Ito, question. Authenticate for what? Who's having it authenticated? Or for what purpose are they prosecutors or investigators? Who wants it? For what purpose nga? Saang proseso gagamitin? Kasi kung in aid of publicity ay huwag na nating pag-usapan, ang mahalaga ay may katuturan yung pinag-uusapan. Nako. Sinabi yan ni Secretary Boying. Hindi yung tinanong ko kanina. Anong masasabi mo dyan? Actually, mataas po ang aking respeto para kay Secretary dahil siya nga ay kaibigan ng aking ina. At kaya gusto ko nga hayaan sila na gumawa ng kanilang authentication ng mga files na sinabi naman ni Assistant Ombudsman, ginagawa nila. Kaya bigyan natin ng ilang mga araw sila para magpaliwanag muli anong status ng authentication ng files. Just in case lang, hindi tugma Nako. yung sayo at sa kanya. Anong gagawin ni Kong? Dapat may tiebreaker. Si DPWH, magpakita din ng kopya nila ng files. Yun. Paano Paano natin kung... makikita ngayon? At kung sino- sigurado ako, hindi naman magsisinungaling ang DPWH. Yes. Pero sa panahon kasi ngayon na kung lalo na yung mga sinasabing bendalo, nangyayari kasi Kaya nakakatakot. Baka mamaya, i-discredit ka at mas paboran yung mali. Paano kapag nagkampe, DPWH sa ombudsman, tapos Oo. idiin ka na sa'yo yung peke, O, ikaw. sa kanila yung legit. Let the public judge. Tingnan natin sino yung discrepancy, sino yung natanggal sa kopya nila at sa kopya ko. Ayun. Tsaka parang hindi interesado dito si si Secretary. Ano Parang si ngayon? Duterte. Pansin ko lang. O kasi yung tanong kanina is yung yung sagot ni Remulian sa panawagan mo na i-authenticate yung hawak niyang document sa hawak na files ng ombudsman. Yung kaninang pinakita natin. So, and sinabi nga ni Ombudsman Boying na bakit hindi ka magpunta ron para mag-usap kayo or magkumparahan? Actually, malaking honor nga na inimbitahan ako na personal na mag-usap sa kanila. Pero nag-usap naman na din ako sa kanilang team sa aking opisina noong Nobyembre at doon ko nga ipinakita ang file.
At hindi nga sila at that time nagtanong pa. Pero as much as they wanted to know at the time, they were given the file in my office. But I can share that in response to the invitation to discuss this matter with the Ombudsman, may mga nag-comment kasi bakit hindi nilang live ang usapang ito. Kaya may mga ipopost na lang ako sa Facebook at doon na lang makita ng mga nag-iimbestiga o authenticate yung laman ng file. Kung maaari po. At ayoko naman kasing gumalaw na sabihin nila wala sa tamang proseso. Pero pinangungunahan mo sila. dahil sila na ang nagsabi na iniimbitahan nila ako, ipopost ko na lang sa Facebook at pwede nila makita sa Facebook. Ayun na. Hindi mo ba pwede napakaganda sabihin yan, abangan Kong nyo yan. na Secretary, invited ako eh. Bakit di natin kaya i-live? Ikaw na mag-suggest. Matagal pa kung magsa-schedule pa tayo doon sa opisina eh. I-post na lang na natin sa Facebook. Mabilis. Simple mas lang, mabilis. mabilisan yun. Pagka invite sa inyo, sama mo kami. Live agad namin yun. Opo. Kami ng bala doon sa live streaming. Ano? Oo. Ano question? Nakita ko dito may picture kayo, si Kamanggagawa Party List, si Kong Kiko Barzaga, at ikaw, Kong. Pwede ba makahingi ng konting gist doon na pag-usapan nyo doon? Tismosa tayo yun. Nirekomenda lang ni Kong San Fernando na mag-meet kaming tatlo. New Year kasi. And discussing how we can have a more active participation in Congress. Dahil I'm glad that may mga kasamahan ako sa Kongreso na outspoken din sa kanilang Yes. mga advocacies at kakunti lang talaga ang aktibong nagsasalita sa Kongreso. Kaya if there's strength in numbers, then it's good if magko-coordinate kami. New Year yan, ano? New Year. At mabuti din na doon si Kong Barzaga at babalik na rin naman siya sa First week of February. Dahil sana hindi na lang ako ang maging target at magtulungan na lang po kami. Pero yun, ang Paputok problema. kayo niyan. Ang problema dito kung Leandro Leviste, si Congressman Kiko Barzaga, parang yung partido niya nire-require or nagre-request sa Congress na bago siya pabalikin, Ayun. kailangan meron munang Health, parang fitness check. Are you in favor of that? I think Congressman Barzaga can defend himself and kanina may pinost nga siya pang atake naman sa kanyang partido kaya bahala na lang sila mag back and forth. Oo, hindi kasi maraming mga nagsasabi ng mga netizen na bakit nire-require natin kay Congressman Kiko Barzaga yon. Samantalang, alam naman natin na nananawagan din yung publiko ng hair follicle test sa mga nasa gobyerno pero hindi nila ina-address yun. Di ba? So, hindi ba parang unfair naman kay Congressman Barzaga yan na siya i-require natin ng ganyan samantalang yung iba, drug test, ayaw naman. Alam mo, yung pinaka-unjust dito is 80% of Congress hindi nga uma-attend ng session eh. At basically, kung hindi ka uma-attend, walang aatake sa'yo, wala kang problema, parang ini-incentivize ng iba na wag na lang pumasok ang mga congressman. Mas matahimik pa ang buhay mo kung hindi ka na lang pumasok. Sarap pala ng buhay. Ay, ano? bakit si Kong Pulong parang siya lang at nakikita nila na hindi pumapasok, hindi ka pumapasok. Mas madalas kang pumasok yung kaysa sa iba eh. Opo, ayun na. Bagong ano yan, ha? Bagong mas scoop madalas yan. na absent kay Kong Pulong? Marami. Marami. Pero yung mga iba, nakikita ko lang Ah. sa... Pag may bigayan na. sabihin natin, araw ng botohan ng budget. Basta, sinasabay sa botohan ng budget ang certain activities at sa araw ng botohan ng budget lang, ang iba uma-attend. Ito, Sino ano po na naman itong mga kung to? etong nilabas din ni Kiko, speaking of Kiko, etong tungkol kay Enrique Rason. Gusto kong hayaan si Kiko na muna na maglabas dyan sige. kasi actually, Wag muna. grabe yung post ni Kiko kanina. Kaya nga eh. Grabe. Nagulat din ako eh. Pahalan lang si Kiko dyan muna. Biglang na namin muna, na no? isali na naman na isang pangalan, na isang karakter na naman sana. Pero dyan mo makita na si Kiko talagang Direct. walang takot. Ayun. At Actually, ikaw din, wala ka rin naman takot, nakikita namin. Kaya lang ikaw, may may ano ka eh, May strategy, no? may resibo ka. Isang bagay na talagang gustong-gusto ko kay Congressman Leviste. Mga banateros, makikita nyo naman,
Kami may listahan. May listahan. Siya wala. Siya wala. Antindi. Magdadalawang oras na nating kinakausap si Congressman Leviste, ginigisa. Pero you're really consistent kung ano yung mga sagot mo. Wala ka naman listahan. Pero nakikita namin na talagang parehas yung mga sagot mo. So, dito ko nararamdaman yung genuinity ng mga information na nanggagaling kay Congressman Leviste. Actually, kuya, may nakikita ko sa kanya, 20 years from now, presidente na to. Nako. 20 years from now. Eh, yun din ang sinabi ni Ano ko PRRD. ano ka? Ginaya mo lang kita, Tatay Digong. Speaking of PRD, Sinabi niya yun eh. may nagsasabi na nag-OJT ka daw kay PRD. Ano mo nga, kwento mo nga yan. Yung pag-OJT na yan. Ano bang totoong istorya behind it? Unang-una po, I wish na tatagal pa ang buhay ko ng 20 years pero sa dami kong mga naging kaaway na sa last few months lang, I'm not sure what the future holds for me. Congressman, ang mga I think marami naman mga Pilipino na Kuya, susuporta talaga sa'yo. Pero inisip ko lang kung 6 na buwan, ganitong karami na nga akong mga bagong kaaway. Paano kaya sa mga susunod pang mga taon, di ba? Masaya. Kung It will be very exciting next few years. But I spent time in Davao in 2013 and it was eye-opening because I also had the chance to ask the then Mayor, PRRD, sa napatunayan niya sa Davao sa suporta ng public sa kanya, bakit hindi siya tumakbo sa national? At actually, ang sagot niya at that time was baka aawayan daw siya ni De Lima who was then Secretary of Justice. At in more broad terms, sabi niya na the country is not yet ready for a leader like him on the national stage. And when it was first floated that he will run in 2015 for the presidency of 2016, I could already see that he is gonna win because nakita ko yung reception ng mga tao sa kanya sa time that I spent in Davao in 2013. And nung pa lang, sinabi ko sa aking ina na dapat maging supportive siya sa eventual administration ni PRRD. And I'm thankful that I had the chance to see that up close. And actually yung isang hangaan ko talaga sa kanyang leadership was the fact that he really stood up to the then untouchable figures in our country. Nabanggit ko naman kanina, sa tingin ko pinakamalaking problema ng Pilipinas ay hindi korupsyon sa gobyerno, kung hindi ang oligarkiya. At kung pwede kong ipaliwanag sa ating mga kaibigan na hindi naman DDS, ano yung magandang legasiya ni PRRD sa bansa? It was that yung ibang mga untouchable na negosyante sa Pilipinas ay sa panahon niya sumuporta sa mga programa ng gobyerno, nagbayad ng buwis at hindi gumawa ng mga matagal nilang maling ginagawa dahil takot sila sa strong leader in our country at the time. And it was a time when I can say the country was not ruled by the oligarchy. Kaya ko rin naman natanong kasi nag-OJT ka sa kanya and yung first time na nakatungtong ka sa Congress, binangga mo kagad yung mga malalaki at malalakas eh. So is it safe to say na meron siyang inspirasyon mo siya sa klase ng trabaho na ginagawa mo ngayon sa Congress? Well, I think that to be politically realistic, you have to get a sense of what is achievable in the current landscape. And the fact that is really driving things now is that the majority of Filipinos, according to surveys, maybe up to 80% of Filipinos are unsatisfied with the current state of the country. So, kung long shot
ang mga pinapanawagan natin ngayon, then mas mahirap na bumangga sa way things are. Pero the fact that we can see that 80% of the country is unsatisfied with the way things are, and yet only a small percent of the people in government are willing to say these things in public, then it is more a reason for the things that are not being said to be said for those that have the chance to say so. Well, ito, isang tanong is, sinabi ni Duterte na ang legacy niya ay yung nasa posisyon siya talagang nilagay niya sa dapat kalagyan yung mga oligarch. So ano naman ang masasabi mo na ang mga nasa likod ng mga political parties na affiliated, ang mga congressman ay mga oligarchs din? Well, ang sinabi ko po kanina ay minemeasure natin ano yung politically realistic. At the fact is that the DPWH is now the top issue. That's why naging realistic na bakbakan ng korupsyon sa DPWH. At pag sa tamang panahon, nakikita natin na may resistance na rin para sa corporate control ng ating gobyerno, then pwedeng buksan na rin ang issue na yan. Pero sa ngayon, ang masasabi ko, ang mga makapangyarihang tao sa ating bansa ay hindi nga nasa gobyerno. Sila po ay nasa labas at nagkokontrol nga ng iba-ibang mga opisyal sa ating gobyerno, at mahirap na baguhin ito sa ngayon. Do you support, Kong, itong ginagawa ng mga kababayan natin na pumupunta sa mga rallies, sumisigaw? Kasi may kita rin natin na yung gobyerno ngayon very critical doon sa mga bumabati ko sa kanila. So one of these days, may mga magaganap na mga malalaking rallies. I-expect ba ng mga tao that you will join them? Maraming mga nag-invite, pero I think that number one, I have a privilege to be one of 318 members of Congress to be able to not only articulate what they want to say in Congress, but also to gain access to information from inside of Congress and then share it on social media. Kaya ang focus ko kung ano ang magawa ko sa loob ng Kongreso, dahil actually I feel like I have the responsibility nga to do the work of many members of Congress, dahil kokonti lang kami na gumagawa nito sa Kongreso ngayon. Pero to the extent of sharing my views, I think social media is actually effective platform, because through shows like yours, mas marami ang makapanood kaysa sa mga live events. Pero yung pinaka-importanting role that I can see myself playing is to gather evidence of what's happening on the inside and share it with people on social media. And the reason why we're doing this is that because of this corruption, no? And 2 days ago, or a few days back, si then Governor Chavit Singson ay talagang matindi ang atake niya sa gobyerno. So, do you support him or do you agree dito sa mga sinasabi niya about sa government na itong gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. ay talagang pinamumunuan or parang isa lang sindikato? Yun ang sinasabi niya lagi eh. Isang sindikato na patuloy tayong niloloko, patuloy tayong pinagnanakawan, at may 3 taon pa na tayo pagnanakawan. This is the words that coming out to dating Governor Chavit Singson. So what can you say about it? Again, I think the most important role I can play is to help gather evidence from inside and then share it to the people and let them draw their own conclusions. At palagi naman ang panawagan ko ay transparency. Dapat wala tayong itinatago. At kung ano man ang reaksyon, then sometimes the cover-up can speak more than the crime itself. And if I as a first-term member of Congress am the one making strong statements outside Congress, baka sasabihin naman ng iba na hindi ko place na sabihin yan. Kaya Yes. ako mas madalas question na lang at leave the conclusions to someone else. Parang yung ginagawa nila yan, like Kong Kiko, Chavit Singson, and you're going to do what Ako na you lang think ang the best that magre-research. you can do
para for the may country. Parang ganun. Para may backup ba? magkakasupport sa kanila. ang Pero tanong ko, si Gov Chavez naman po ay maybe 60 years na in politics. Yes. Kaya he earned the right to say what he does. And dapat naman respetuhan ng buong bansa kahit na yung mga hindi nag-agree sa kanya ng mga pahayag galing sa kanya dahil siya naman ay ang senior sa atin. kanina I have a question. Kung ito bang ginagawa mo ngayon is, are you going to do this until the end? Hanggat sa mapanagot yung mga mastermind or hanggat sa mawala ang korupsyon sa Pilipinas? Are you going to stand what you're doing right now up until the end? I will keep doing it because, as I said a while ago, the fundamentals are the reason why most people are quiet, I think, is because dependent sila sa kanilang budget. Yes. At the fact na hindi ako dependent sa aking budget is what allows me to say this all. Yan. So, yan. Assurance yan sa ating mga kababayan na si Congressman Lian Leviste ay hindi magbabago. I mean, no reason for you to change what you're doing right now. Tsaka mahirap siyang takutin eh. Alam mo Kasi bakit? natatakot eh. Hindi. Malinis eh. Oo. Kasi madaling, kunwari, meron din siyang tinatago or meron siyang konting tinatago pero mas malalaki lang ang corruption ng iba. Ang daling kontrolin eh. Yes. Sasabihan ka lang, ganito, madadamay ka dyan. Pero kung siya, hindi nga daw siya tumatanggap, walang bonus, et cetera, hindi siya Pero kailangan namin ng mga kasama ha. Kasi mahirap naman kung mag-isa lang. Actually, yun, kami, alam naman namin kung ano yung tama at kung ano yung mali. At syempre, doon tayo sa tama. And nakikita natin na ginagawa mo ay tama naman. Ito, basahin natin. From one of our viewers, ang pogi mo, Kong, yan na. anakan mo ko. Ay, hindi pala. Iba pala. Iyan, sabi ni Teodoro, iyan ang maganda kapag mayaman na pumasok sa Congress kasi hindi na nagpapayaman at kontento sa buhay. Ayan. Ano pong masasabi nyo dyan? Mas okay ba talaga na parang konting-konti lang sa Pilipinas yung katulad ni Kong na parang pilantropo Oo. Hindi ba? Parang lahat pumasok sa politika. Yeah. Yung mayayaman Mapayaman. na, lalo pang yumaman Opo, at in fairness kasi sa aking mga kasamahan, marami naman siguro sa Kongreso ngayon gusto na gawin din ito. Pero realistically, they need kasi the budget of Congress kaya hindi sila kasing malaya na magsalita. Yes. Pero sa akin naman, I'll also say na hindi naman selfless lang ang ginagawa ko. Yeah. May selfish din dito. Kasi nag-enjoy din naman ako sa ginagawa ko. Ito, isa pa. Galing kay Patuinan. Kong, tanong po, paano ninyo malulutas ang problemang liquidation by certification sa Kongreso upang mapalakas ang transparency and accountability? Yun nga po ang pinakamahirap na malutas na problema. Kasi yung maglulutas ang sariling nakikinabang sa sistemang ito, ang magagawa na lang natin siguro ay unang-una, maisa publiko kung saan ba napapunta ang pondong ito. Kasi hindi nga inaamin. Wala ngang debate para sa pagtaas ng budget. At ang ako din na maging interested is to find out where the 18B really goes. Ang account natin is half. So parang may nawawalang kalahati pa. At ang at least we can also do then is to let the public know the truth about this so that we can call it what it is, which nabanggit ko nga kanina, ay parang na rin ito confidential fund. Ito, sabi naman ni Jonah, kung magjojowa ka rin lang, ba't hindi pa ngayon? Hindi. Puro jowa. Ito pala sabi. Puro jowaan niyang nababasa mo. Oo nga eh. Jonah pala, Jonah. Sana hindi ka kagaya ng iba na nagiging maingay para lang sa plano na sumabak sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Yan yung tanong natin kanina. Pero yun ang nila. Yeah, well, yung sagot ko nga kanina is number one, marami din naman pong mga costs ako for doing what I'm doing. And I mean, at the end of the day, I think I'm just doing what I think is right at a given point in time. And that I think, just do your job, do your best. Whatever people will say about your intentions, I hope at least that they can say that what you did was right. Isa pang jowa. Ito. Kay galing naman to kay Eunice Kong. Hanga po ako sa mga batang mambabatas na di takot bumoses para sa nakakarami at nakakabuti sa mamamayang Pilipino. Mabuhay po kayo. At meron kasunod ano po ba ang gusto nyo
na babae. I mean, sige. Tipot. Ayun. Qualities. So ito, sunod. Para pag-isahin na lang natin yung kanina at nakasagot dito sa pangalawang babasahin ko. Kailangan maging transparent ang gobyerno ngayon. Ayan. Ito, kay Mike. Di ba every break daw may bonus, Kong Leviste? May natatanggap din po ba kayo every break ng Congress? Sinagot nyo na, pero sagutin nyo ulit. 2025 po ako nagsimula sa Kongreso at nung unang beses ng bigayan, doon ko na-picture yung mga cheque at hindi ko kinuha yung mga cheque ko. At actually, maraming ang natakot nung pinicturean ko kung ilalabas ko yung mga picture ko. Kaya doon, sinabi nila na wala naman bonus. Kaya nilabas ko yung picture. Hindi ko lang nilabas kaagad eh. Nilabas ko lang nung sinabi nila na sinungaling ako. Hindi nilabas ko. Kaya maganda dyan, Kong, itanggi nila. Nakasali sila dun sa ghost projects, yung mga congressman na involved para mapilitan ka ng ilabas agad-agad. Your words laban sa kanilang salita. Ikaw may ebidensya, sila wala. Yun ang problema. Ano to, mayroon pa? From, ano ba to? KPs? From Capis. Capis? Parang taga-Capis. So, KPs o Capis. Oo. Oo. Ano pong weakness nyo? Si Coach Oli kasi chinita. Ay, mali. Oo. Pero- Yes. Hindi lahat sa gobyerno, sana ang iba magsalita na rin. Gaya nyo, Kong Leviste. Ano masasabi nyo, Kong, sa mga hindi nagsasalita? Again, mahirap para sa iba kasi they're working talaga for the best for their district. At hindi naman nila kayang isolve ang mga problema ng buong bansa. From the perspective kasi of ordinary congressman who is trying to help their district, the best thing for just their district is to be quiet. Yes. So that their district can get the budget. But if Yes. everyone thinks that way, then we cannot solve the problem of the whole system. So I hope that little by little the members of Congress can group together Yes. to bargain for better benefits for our districts without being silenced by being made hostage for our budgets. Yes. But it is understandable for an individual member to be quiet if they need it for the budget of their district. If the system will continue that way, walang mangyayari talaga. Kung walang mangyayari, walang magbabago. Kasi paulit-ulit lang, matatakot ka. Kaya nga, nagpapasalamat kami na may mga katulad ninyo na kahit mawala ng lahat, mawala ng lahat, nagsasalita pa rin kayo. At kaya din natin kailangan ma-influence ang ibang mga members of Congress kasi hindi naman maaaring palitan ang buong Kongreso. No. Sa susunod na mga eleksyon, karamihan sila pa rin Yes. ang mahalal dyan. Bakit Pero hindi na lang kaya tanggalin? syempre, hindi mo naman tatanggalin ng sarili mo. Di ba? Pero ang importante, pag ang publiko maging mas informed, Yes. then the elected officials will adjust towards what the public will ask of them. But Yeah. regarding your point, maganda nga na bawasan na lang ang mga pwesto sa Kongreso kasi dumadagdag pa nga ng pwesto eh. Pero ko nga kasi yan, joke lang yon. Oh. Pero alam mo, yan talaga ang puso ng taong bayan. Marami na nagsasabi na tanggalin na kaya yung Congress na yan, lalong-lalo na yung party list. Party list, yeah. Oo nga. At the least, dapat yung budget bawasan, di ba? Pero ang isa din sa isusulong ko sa Kongreso ay bawasan sana ang seats in Congress. Ayun. Dahil Oo. kaya din nagkakaroon ng mga dynasty. Alam mo, ang nagtatanong sa akin ng iba, anong position mo sa dynasty? Ang problema ng Pilipinas, hindi yung masyadong maraming mga politiko na nasa dynasty. Ang problema, masyadong maraming mga politiko period. Yan. Kasi kaya kailangan mag-asawa parehong nasa Kongreso dahil marami ang mga pwesto. Kung hatiin na lang natin ang mga pwesto sa Kongreso, dapat kahit isa lang ang miyembro ng Kongreso ng yung isang pamilya ay dapat sapat na. Tama. Ang problema nga kasi dito, hindi naman yung hindi naman yung dynasty. Kasi may mga politiko naman na may ganda naman nagagawa sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga probinsya. So I don't think that's the problem. Ang problema talaga yung politiko na mismo eh. Pero Yung tao parang, na mismo. pero alam mo, meron silang gusto talagang sagutin eh. Oo. Ano daw yung weakness talaga? Totoo nga, oo. Meron. Ano daw yung weakness mo, Sige, Kong? once and for all, sagutin mo lang Ano ako. na natin to kasi yung mga netizen natin. Makahusgahan May nga ni Sir nag-message Jack. sa akin, ano daw talaga yung weakness? Bakit daw hindi sinasagot ni Kong? Marami akong weakness. Oh, yan. Yan. Ay, syempre, isang obvious weakness sa interview na to, yung Tagalog ko. Yun. Ayaw talaga sagutin. Pasensya na mga netizen, ayaw talaga sagutin ni Kong. Basahin na natin to. Oh, kasi pag tinanong mo kung anong weakness ni paring RJ, ano daw?
Mga papuputi. Singit. Mahaba yung binti. Ayan ang Pero ibig mong sabihin sa weakness. Oo, mahaba yung binti pero isa lang. Oo, may ganun eh. Oo. Sige Kong, baka naman. Baka naman pwedeng masabi mo kung ano yung mga parang, ano ba, Korea, medyo Korean ba? Medyo Japanese ba? Ano? Hindi ko alam paano sagutin yan. Latina. Wala talaga. Mahilig ka ba sa Pasensya na. 60 years old? Mahilig ka ba sa Wala, huwag na tayo pilitin si Kong kasi medyo personal na, ay, sa bagay, nasa sa'yo Kong kung gusto mo sagutin. Pero bago, pag-isipan mo muna, basahin ko muna to. Prop Castillon. Bakit nga ba district engineer lang ng Bulacan ang mga nagsiwalat? Sa ibang lugar ba wala? Bakit walang naglalabas ng tungkol dito? Napakagandang tanong yan kasi nabanggit ko nga din kanina, kung tignan na lang natin yung mga bidding results ng DPWH, lahat nga ng mga district engineering offices ay may evidence of Yes. corruption. Wow. At yung implication yan, lahat ng mga contractors and losing bidders ay dapat investigahan din. At it's really unmanageable situation with the corruption in DPWH. And yung isang magandang proposal na lang is abolish DPWH. Actually, may mga nag-propose na rin last year to do that, and dahil bagong secretary si Sec Vince, ang sabi niya ay hayaan natin siya na i-reforma muna ang DPWH. Pero ang balita nga kasi ay magkakaroon muli ng cabinet reshuffle, no? So I think it will be timely to call for the abolition of DPWH in the coming weeks. Let's say, for Kasama- example, if you're going to abolish the DPWH, ano yung mag-handle ng infrastructures natin? Well, that's a good question. Yung mga maliliit na proyekto, mas mabuti ang LGU ang gumawa. Yun. Dahil hindi mo naman kailangan ng Congress ang mag-appropriate ng funds para sa isang 5 million peso covered court or barangay hall, di ba? Mas episyente at mas responsive din pag ibigay na lang natin sa LGUs. Kahit hindi perpekto ang LGU, the proof is in the actual projects na mas maayos naman ang mga proyekto ng mga LGU, lalong-lalo na para sa mga maliliit na mga proyekto kasi malaki ang overhead cost ng DPWH. Para sa mga malalaking mga proyekto naman, yun ay in many cases also mga foreign assisted projects. Nakikita ko nga din sa Facebook, maraming mga maalam na mga nagko-comment na dapat Japanese na lang ang contractor ng mga DPWH projects. Kasi nakikita nila yung Opo. mga gawa ng Japanese Opo. and Chinese. I think kung foreign assisted, hindi mo naman kailangan ng DPWH as it currently exists. Yeah. May nagsabi sa akin, ang NEDA o DepDev ang pwedeng mag-implement kung foreign consultants and contractors din naman ang gagawa nito. At yung isang insight din on the DPWH budget for the past 3 years is malaki ang DPWH budget noon, mas lumaki ngayon, pero hindi lang mas lumaki ang porsyento ng mga maliliit na klaseng mga proyekto at mas lumiit ang porsyento ng mga flagship projects. Yes, nawala yun. Opo. At kung i-abolish natin ang DPWH, yung mga maliliit na projects, dapat LGU, yung mga malalaking projects, dapat DepDev o NEDA, at dapat ang focus nila doon, yung mga flagship projects. Ayun. Oh. Kung ito pa isa, kasi hindi, bago ko basahin yan. O kasi, hindi kasi, Baka weakness. meron din nag-message sa akin. Ang konyo daw ni Kong, hirap na hirap daw mag-Tagalog. Kasi Batanggenyo eh. O, kasi, isa ito sa nakikita namin problema, Kong, ng administrasyon o ng presidente natin. Kasi, pinanganak siyang mayaman. May nagsasabi pinanganak siyang mayaman, kaya hindi niya alam yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin na naghihirap. Si Kong Liviste, ganun din at age, ilang taon na kayo ulit, Kong? 32. At age 32, 2 taon lang ang agwat niya sa akin. Oo. At Talaga age ba? 32, hindi kayo nakaranas ng kahirapan. So, papaano nyo na-address yung pangangailangan ng mga mahihirap sa distrito ninyo? Bago mo sagutin yun, kasi usaping Edad. mga anak mayaman Edad. to, tsaka mga bata, Edad, hindi ko nga alam paano ka nakakasabay sa Hindi ka naman kwentuhan ko. natuksong magkaroon ng vision ng droga. Wala Kasi namang- ano daw Kasi pag yan mayaman, ganyan, no? Oo, notorious yan sa mga anak mayaman, kilala yung mga parents, alam mo na. Well, ang mga magulang ko ay workaholic, kaya growing up, trabaho talaga po ang the way that we spend our time. But
I grew up going to the Batangas a lot, the province, and when I started working naman at age 20, palagi akong umiikot ng iba't ibang mga probinsya at nag-i-inspect din sa aking mga projects. At very lucky ako na sa loob ng 12 years in private sector before entering politics, I was able to work many hours in a week. So parang worth more than 12 years ang naging work experience ko. Nagtatrabaho ka. Doon ako na-expose sa maraming mga parts of our economy. Kasi party-party yung isa eh. Ito, Mahilig ka ba sa concert, Kong? Trabaho yung si Kong eh. Hindi Sa po. Thailand, Actually, mahilig ka- wala ako kasing mga personal interests outside of work eh. Okay. Kaya Ibiganin mo kami kung magkakaroon ka ng mga ibang interes. Baka kailangan mo na ng diversion ko. Masyado kang busy. masaya ako nung naging akong entrepreneur kasi hindi yan parang office job na may fixed hours ka. Buong oras mo mauubos sa business kung entrepreneur ka. At ngayon, na nasa Congress ako, kung ayaw mong pumasok, pwedeng hindi ka pumasok. Pero kung gusto mo naman na araw-araw nagtatrabaho, may trabaho naman po din araw-araw. Absinero ka ba dyan sa Congress? Ay, araw-araw po nandun ako, kahit na holiday. Si Dilima. Oo, actually, yung mga minority, masipag pumasok. May insertion. Yung minority masipag Kong. Yung majority, parang complacent ata. Kasi yung minority, ang pwedeng magtanong. Yung okay. majority, kailangan ng approval para magtanong. At syempre, hindi bibigyan ng approval para mabilis na lang matapos ang agenda. Yeah. Kailan mo huling nakita si Congressman Romualdez sa House? Well, karamihan naman po talaga hindi pumapasok. So hindi siya po. Okay. Sarap ng buhay. Pero Sarap ng buhay. ito yung minor scandal Minor lang yan. Hindi po. Hindi reflected sa roll call o sa attendance ng mga members. Kahit wala siya doon? Yung Hindi, pwede ba yun? Halimbawa, tatawag yung secretary, Hindi. roll call. Nandito Wala kami. siya sa Wag attendance. natin i-identify yung kahit sinong individual. Basta dapat buksan ng Kongreso yung records ng attendance. Ayun. Absinero pala At kayo. pangalawa, kung maaari ko pong sabihin ito ngayon, magpa-file ako ng bill. No work, no pay for congressmen. Yun. Yan. Pero, late naman ang late na sweldo nyo eh. Hindi, pero pag may no work, no pay, dapat talagang mag-roll call. Kasi kung mag-roll call ka na attendance, tapos wala ka, tapos magsweldo ka para sa araw na yun, fraud yun. Oo, Diba? Tama, Dapat tama. makulong yung mga mangdaya sa roll call. Ayan. Tama Naku, yun. maraming magagalit. Kasi yung mga ordinaryong Pilipino, pagka hindi pumasok sa trabaho, walang sweldo. Dapat ganun. Dapat pare-parehas. Hindi ordinary. Kasi kung ang Pilipino ano lang, penalty Hindi lang, ordinary, no work, no pay. Mukhang they're Hindi not nila there papansin. for the At saka, salary. Kasi ano, maliit lang Eh, yung dapat sweldo walang eh. bonus. Wala ding bonus. Saka pinakamahalaga, every month may practice. Tama? Pwede. gusto ko. Pero alam mo, pinakamaganda kong siguro dagdagan mo yung ano mo. Kasi no work, no pay. Tama yung sinabi mo. Pag hindi ka pumasok, ilalabas natin, kailangan resibuhan mo lahat ng MOOE mo. Sigurado magsisipasok lahat. Ay, oo. No? Oo. You think? Kasi marami kasi mga palusot bakit kailangan ng MOOE, sinasabi nga may mga requirements sa mga distrito, pero yung hindi may paliwanag, bakit hindi ka pumapasok? Diba? Kaya pinipili natin yung ina-advocate natin eh. Pero kayo ba? Ano kaya yung isasagot ng mga iba? Bakit hindi dapat ipasa yung no work, no pay? May Maganda yan, hangover. maganda yan. Iano natin, i-advocate Piliin natin. natin yung mga Si bill na Ridon ba, walang sagot. Maraming absent. Ayun, masipag. Masipag. Sino? Si Ridon. Masipag yun. Masipag saan? Palagi nagpapa-interview. Madasal kasi yun eh. Press con pala yun ah. Napakaganda ito. Sabi ni Reyna, Kong Leviste, ano bang dapat gawin sa 2026 budget lalo na ang sinasabi ng DOH na zero balance ano yan. Pero sa DOH run hospital, hindi na daw pwede ang guarantee letter. Paano ng mga mahihirap? Actually, kailangan ko pang pag-aralan ng DOH at hindi po yan ang aking focus. Delikado kayo, DOH. Pag-aaralan na kayo. Banda na kayo. So, yun lang ang masasagot mo tungkol doon. Wala pa. Pinag-aaralan mo pa. May pondo eh. Kaya hindi ko nga alam bakit hindi na ibababa ang pondong yon. Actually, 500 billion ba ang pondo ng DOH ngayong 2026? Yes. Wait. Tingnan natin. 400 plus siguro. DOH, 448.1 billion. Ito, from Prada.
Congressman Leviste, sana ipagpatuloy mo ang iyong mga mabuting gawa para ayusin ang bansang ito na binababoy ng mga ilang tiwali, sakim at mga magnanakaw na mga Pilipino. Ano masasagot mo kay Prada? Salamat po. At kailangan natin ng marami pang mga kakampi. Kaya sana maimpluwensyahan din ng publiko ang ating mga kasamahan para mas dumami pa ang mga may ganitong pananaw. Ano pa? Mga Ano banateros? ba yung kakampi na yan? Kakamping yan, hindi naman. Kung mag-agree sila sa lahat ng mga sinasabi natin, bakit hindi? Tama, tama. Mas marami, mas maganda. Pero hindi mag-agree yun, palagay ko. Sabi ni Marky, Alam natin. sabi ni Marky, Kong Leviste, anong masasabi mo sa anti-EPAL provision sa 2026 national budget? Masusunod ba yan? Actually, nagulat ako na pumayag ang iba dyan kasi syempre matagal nang inaabuso ang mga payouts ng ayuda para sa kaipalan. At that's a progress that dahil sa panawagan ng ibang mga senador nasundan nito. Pero I think kaya din na pumayag ang iba dahil sila din naman pa ang pipili ng mga benepisyaryo. Kaya kahit na hindi sila magpa-program, sila din ang magte-take ng credit para sa alokasyon ng ayuda. At dapat talagang buwagin na lang ang sistema ng pamimigay ng ayuda at ang tinatawagang soft pork nga. At I think the elimination of these ayuda programs will be the more timely subject in the coming years. Pero tama, no? Bukod sa MOOE, tapos mga bonuses, ito pa yung isang parang form ng bonus ng mga congressman, itong mga ayuda na ito, yung AKAP, AIX, MAIC, di ba? Magandang gumawa ng inventaryo ng lahat ng mga allocable ng mga congressman. Meron yung 20 million a year na sweldo at MOOE. Meron yung average DPWH budget of maybe 1.5 to 2 billion pesos. Meron yung mga soft pork na ayuda na baka mga average of 3 to 500 million pesos a year. At pag sasabihin natin ang mga numero na ito, ang sasabihin ng mga iba, bakit wala pa sa kalahati yan nakakuha ko dyan? Ito ang tunay na mga alokasyon ayon sa budget divided by the number of members of Congress. Pero ang lumalabas, kung ang iba, 1/2 or less lang ang nakakuha, yung iba, doble-doble pa. Kaya nasa ikabubuti din ng ibang mga kongresista na ilabas natin ang alokasyon ng bawat isa, doon natin malalaman sino ang nakakakuha ng mas malaki at sana yung additional nila mai-distribute sa ibang mga distrito. Siguro, before tayo magtapos, hingan natin ng isa-isang mensahe kayo kay Kong Leviste. Sa'yo, magsisimula. Ako muna. Unang-una, nagpapasalamat ako sa pagtayo mo para sa mga kababayan natin Pilipino. At sana nga, yung mga napag-usapan natin dito, tuloy-tuloy. At eto pare-pares naman po ang advocacy natin eh. Yung nangangarap tayo ng mapayapa, maunlad, maayos na Pilipinas, yun din naman ang gusto namin. At tulong-tulong tayo dyan. Nandito lang kami sa likod mo. Kong Leviste. Ako, masaya kasi nakilala kita. Alam mo, Jack, pag nakatitig pag kinakausap ka, parang kine-question ko na rin yung weakness ko eh. Kaya, iba Iba yung naramdaman ko. iba yung aura niya eh. Iba yung makiramdam ko sa kanya. Pero, nakikita ko, malayo pa mararating mo. Yan. Actually, yung kanina mong sinabi ko 20 years from now, huwag ko alam na sinabi ni President Duterte sa kanya. Talaga ba? Wala. Hindi, yung sinabi ni President Duterte na in the future magkakaroon tayo ng isang Leviste na Oo, presidente. mayroon ko simple. Tignan mo naman, ang talino. Para ako yun eh. Di ba? Yan mo na. Talino ka, guwapo, mapait, mayaman. Nakasa'yo na lahat eh. Jowa lang wala. Hindi, hintayin na lang natin mag 20 years from now. Okay. Sinong first lady yung papakilala niya? Ganon. Siguro, hindi ko alam eh. Focus ka muna and then sana yung katamugayin nyo, maging proud kayo. Sana sa kapita magkaroon kami ng ganyang congressman. Konti lang magkagaling sa amin na congressman eh. Yan. Kaya mo, malayo pa mararating mo. Galing mo lang, huwag ka susuko. Kasi pag sumuko ka, wala ka buhay mo. Tokong, sana, ito naman ang sa akin.
Sana naintindihan mo si Sir Jack. Nauunawaan mo ba? Subtitle. Nauunawaan. Okay, English naunawaan kasi, naman. ano siya sa English mo. Ayaw mo na. Coach Oli. May hakal na naman mamaya. Ito, kailangan talaga natin ng mga katulad ni Kong kasi yung mga new blood. Alam mo, ang lalim na ng problema natin sa Pilipinas. Hindi man lahat, pero parang cancer to eh. Na yung naging tradisyon na normal ang magnakaw, lalo't lalo na yung mga matagal ng umidad sa gobyerno. Hindi man lahat, karamihan. I believe it's safe to say na karamihan dyan. So kailangan talaga natin yung mga the likes of Kong. Kaya lang, sana itong iyong files na to, sana matapos. I mean, tumodo ka, dumulo. Yun lang sa akin. Kasi maraming mga naglalabas na ganyan, biglang nawawala. Si Saldi ko nga, nawala na eh. Hindi ko alam kung saan na napunta. Yung iba naman, nalaglag. No, wag naman sana mangyari sa'yo. But hopefully, maganda rin yung sinabi ni Sir Jack, no? Pag yung congressman nakaharap ko ngayon ay matutuloy niya for 20 years, talagang suportahan natin. Baka nga mamaya maging presidente, vice president. Samantalahin natin, Coach. Tuloy-tuloy. Kung magkakatuloy-tuloy, hindi yung pagdating sa gitna, no, nagkaroon na ng national appeal, biglang promeno. Diba? So sana yun lang ang aking kay Kong. And at the same time, bago ko iwanan to, may huli akong tanong. Kasi yung files na yan, pilit nilang tatabunan yan with the impeachment coming this February. So yun lang iwan kong tanong. Susuportahan mo ba itong impeachment na isasampa nila kay VP Sara na alam natin babangga pagdating sa balita coming February? Maraming ibang mangyayari pa siguro at siguro matatabunan naman ang impeachment ng iba pang mga balita. Yun, ang pinakamaganda sa lahat. Paring RJ. Ano lang, at least kahit papaano meron tayong kampi na sa Congress. Di ba? Nag-uumpisa nga sa maliliit, sa mga, hindi naman maliit, I mean, mga bata ngayon. Kumbaga na hindi natin nagawa nung mga nakaraan, baka this generation, mangyari na talaga na mawala tong corruption sa bayan natin. At Kong, tanong ko lang, saan masarap na lumihan dyan sa Batangas? Kumakain ba si Kong ng lomi? Yan ang Ayun tanong. nga. May bayad yan, magpo-promote ka pa. Hindi, sabihin niya lang yung lugar. Lahat naman po masarap. Safe na safe. Basta si kung Jay. tatagan mo pa, marami ka pang babanggain ng mga buhaya. At kamusta na si Luistro? Sa Batangas, kapitbahay mo yun. Magaling na abogada yun. Magaling. Pero magaling bang congresswoman? Magaling ba siyang congressman? Okay. Next topic. Thank you. Actually, ako po ay nagpapasalamat at umabot tayo ng 2.5 hours pala dito. Yeah. At salamat sa staff at hindi po madali ang inyong trabaho. Actually, nung natanggap ko yung invitation dito, akala ko normal na interview lang to. Hindi ko alam na kompleto tayo dito for 2.5 hours. So thank you to you all as well for your time. Our pleasure. At sana sa aking mga kasamahan sa Kongreso, wag kayong masyadong magalit sa akin sa mga sinabi ko sa 2.5 hours na ito dahil naiintindihan ko naman na palaging pinapalaala kasi sa akin, Congress is a collegial body at wala tayong ma-achieve on our own. Pero because hopefully they can see that the public is wanting change in Congress, that many will also, little by little, come around to what we're saying also now. And that's why we also need the help of your viewers and the public to convince naman members of Congress to be more responsive to the wishes of the people. So I'm saying that para hopefully may konting call to action tayo dito. Hindi ko naman balak na siraan ang Kongreso dahil may solusyon naman. Sa lahat ng ating mga sinasabi, sana ayusin natin Yes. ang ating ginagawa at ang publiko naman ay I'm sure magiging appreciative pag may pagbabago naman sa Kongreso ngayong taon. Nako, maraming salamat. At dito nagtatapos ang... Habang Christmas countdown. Wala,